Hello and welcome to another episode here in Yabang Pilipinas. I am Josh, and if you are reviewing for the licensure examination for agriculturist and now overwhelmed ka sa dami ng mga concepts na kailangan i-memorize, we are here for you. Here in Yabang Pilipinas, what we want to do is to simplify, break down the concepts in simple and understandable ways. So, ayun, the goal is to let you understand the concepts and not just memorize it. So in this episode, we will talk about Philippine diversity, ano yung meron sa Pilipinas. Nandito tayo actually sa mas overarching na topic, which is the nature and importance of agriculture. And this is the third episode and dito sa little series na to. And so first episode, we talk about agriculture in changing environments. Sa sumunod na episode, we talked about the history of agriculture. Ngayon punta tayo sa Pilipinas. Ano nga ba yung meron sa Pilipinas? Now let's talk about Philippine diversity. According to the International Union for Conservation of Nature, the Philippines actually ranked fifth in the world in terms of species diversity and endemism. Ibig sabihin lang nito, maraming unique na mga halaman and species, to be general, in the Philippines. And in terms of uh, diversity, kasama tayo sa 18 megadiverse countries containing about 5% of the planet's plant species. Sa plant pa lang yun. So, ayan. Ang Pilipinas din ang nag-host na approximately 5% of the world's flora. Tapos meron tayong nearly 49% of terrestrial wildlife found nowhere else on Earth. Ayan. So, ang data na recent nag-indicate na out of 52,000 na described species sa Philippines, about half nun ay endemic. Or, ibig sabihin lang ng endemic, unique sa Pilipinas. So ano nga ba yung mga agricultural crops na unique sa Philippines? So first we have abaca or Musa textilis. Meron ding pili, Canarium ovatum, kapakapa, Medinilla magnifica, lubi-lubi or nyug-nyugan, Ficus pseudopalma. So ito nandito sa taas, that's abaca. Mamimit natin yan. Or for sure, kilala nyo si abaca. Si pili, ito siya. Then ito si kapakapa, Medinilla magnifica. Then ito si nyug-nyugan. Ayan. So, ito ba yung mga ilan sa mga plants? Nakikilala nyo ba itong mga to? So, ito, you can pause this video kung gusto nyo hulaan kung ano itong mga to. Ayan. Pero, ayan, i-reveal ko na sila. So, yung naunang photo, this one is Duhat. Ayan. Itong sumunod is Jade Vine. Next is this one, Musaenda philippica aurorae, kahoy dalaga, ang local name niya. And we also have this one, waling-waling or Vanda sandariana. Ayan. So, ayan yung ilan sa mga plants na nakikita only in the Philippines. Okay. So, huwag niyo pansinin to. In my classes kasi, nag-break ako in between. Ayan. So, number 14. Let's go. Next to rice and corn, the top 5 crops of the Philippines include A, coconut, sugarcane, and banana. B, coconut, abaca, and banana. C, coconut, wheat, and sugarcane. D, coconut, coffee, and cassava. So, I hope that you answered letter A, coconut, sugarcane, and banana. So, ito yung mga top crops sa Philippines. We have rice, we have corn, we have coconut, isa sa mga major export crops ng Philippines. We also have banana, another export crop in the Philippines, particularly yung Cavendish banana. Yan, lalo na sa Japan, China, and Middle East. Sugarcane, ginagamit sa paggawa ng asukal. And yung one of the largest producers or the top producing province of sugarcane ay yung Negros. Okay. So, in items like this, what you can do is to actually eliminate it. Lalo na dito, since meron tatlong crops, bawat choice, madali siyang gawin actually. For example, sa letter B, merong abaca na nandoon. So, although we know that abaca is an endemic crop in the Philippines, hindi siya kabilang sa top 5 crops because of the production volume.
Ayan. So, hindi naman tayo like heavy producer talaga ng abaka. Ayan. So, that's one consideration. Sa letter C, coconut, wheat, and sugarcane. The question is, are we producing wheat in the Philippines? Are we largely producing wheat in the Philippines? Actually, ang wheat natin ay ini-import natin. So, X na agad yun. Sa letter D naman, coconut, coffee, and cassava. Although coffee and cassava are actually crops that are being consumed in the Philippines, hindi sila kasing taas yung production compared to the other one. So, ayun yung pwede nyo tanongin sa sarili nyo kapag ganito. Mataas ba yung production nito? Sino ba yung mga gumagamit nito? Anong regions kaya yung mga gumagamit nito? Ayun. So those are some of the questions para mas mapa-eliminate nyo kung ano yung kung sino nga ba talaga ang top producing. Pero ayun, kung syempre, madali na lang naman neto, kaya nga tayo nag-aaral. So, pwede nyo nang memorize yung lima. Madali lang naman. Rice, corn, coconut, banana, and sugarcane. Okay, so that's the tip. Just a tip. Eliminate, eliminate, and eliminate. Okay, number 15. Corn production in the Philippines is mainly used for the manufacture of animal feeds, is mostly consumed by people as staple food, is concentrated in Mindanao, has its consumers only in Cebu and Bohol. So the answer here, obviously, is letter A. So it is mainly used for the manufacture of animal feeds. So sa Philippines, yung corn is second to rice bilang staple crop. Pero most of the harvest sa corn farms natin ay napupunta sa animal feeds. Ayan, lalo na sa poultry and hog production. So halos 60 to 70% ng corn production ay napupunta sa paggawa ng feeds. And yung mga iba pang uses niya ginagamit for yung mga chips, ayan. Ayun. So, pero most of it ay napupunta sa animal feeds. Number 16, the leading agricultural export crop in the Philippines is A, orchids, B, sugarcane, C, abaca, D, coconut. So the answer here is coconut, obviously. So ano nga ba yung mga pinoproduce natin? Titignan natin later. Meron pa pala isang question. The coconut industry should not be a dying industry. It should be maintained and improved because A, coconut earns substantial dollar returns as an export crop. B, coconut gives more income to coconut farmers. C, coconut farmers are highly organized. D, coconut is a colonial crop. The answer here is letter A. Coconut earns substantial dollar returns as an export crop. So ano nga ba yung mga ganap or ano yung mga in-export natin sa coconut? So hindi lang yung coconut itself, but even byproducts like coconut oil, copra. Copra? Copra, ayan. Desiccated coconut, cocoa water, cocoa coir. Ayan. So, ayan yung mga byproducts na iba ng byproducts or secondary products ng coconut. And ayan yung mga ina-export din natin. Okay, number 18. Trade liberalization has led to declining demand for locally grown products because A, imported products are more superior in quality than local ones. B, imported products are cheaper than local ones. C, imported products are better advertised than local ones. D, imported products are produced using modern technology. So the answer here is letter B, imported products are cheaper than local ones. Okay, so let's first unpack kung ano yung meron dito sa question na to. Starting with trade liberalization. Ano nga ba kapag sinabi nating trade liberalization? So trade liberalization, ang meaning lang yan in Tagalog ay pagbubukas ng merkado, ng market, pagbubukas ng market sa products mula sa ibang bansa. So ganito. Ang ibig sabihin na yan, say for example, familiar kayo with the term tariff. So medyo naging issue yan noong 2025, yung sa US, etc. Pero ang meaning lang kasi ng tariff, kapag kunwari tataasan mo yung, kapag mababa ang tariff, mas madali yung ibang bansa na makapasok sa bansa mo kasi mababa yung tariff. Pwede nilang bayaran or what, ganyan. Kapag tataasan mo yung tariff, may hirapan yung ibang bansa na pumasok or magpasok ng produkto papunta sa bansa mo. So, pag sinabing trade liberalization, trade, meron na yan, import-export. So that's the basic concept of trade. May import, may export, may
seller, may buyer. Then liberalization, saan ba natin naririnig ang term na liberalization? Or ano ang naisip natin pag sinasabing liberal? Ibig sabihin nun, liberty, free, ayan, mas malaya. Mas malaya na mag-import or mag-export ang isang bansa papunta sa isang bansa. So, ayan. So, bakit nakaka-apekto or bakit ang effect niya is cheaper yung imported products compared to local ones? So, titingnan natin, sa ibang bansa kasi, mas mababa yung gasto sa production. Let's say, for example, yung labor cost nila, mas mababa. For example, kukuha ka ng product sa Japan. Sa Japan, sobrang baba ng labor ng cost nila in terms of production kasi sobrang high-tech na nila doon, etc. So, kaya mas maraming imported goods na mas mura compared sa ating mga mismong products. Sige, magbibigay ako ng example sa Dali. Sa Dali, marami doon mga imported na mga stuff. Imported na chocolate na lang. Sige, let's go for chocolate. Yung imported na chocolate ng Dali ay magkano lang doon? 80 something pesos versus locally produced chocolate. So how much ang locally produced na chocolate? Karaniwan, sobrang mahal na mga yan. 400, like hundreds talaga. Tapos yung sa Dali na galing yata ng Germany, ganyan, sobrang mura na ibebenta sa Philippines. So that is one of the reasons. Ayan, mas pinipili natin ang imported kaysa sa local. Not only because of the mentality na mas maganda quality nito or what. Dahil din mas mura yung pag-produce doon. So kaya ang answer doon ay cheaper. Imported products are cheaper than local ones. Okay, number 19. A food production strategy in the 1960s and 70s designed to solve problems related to population explosion and world hunger by introducing new farm technologies, including high-yielding varieties, chemical fertilizers and pesticides, irrigation and machines. So, A, sustainable agriculture, B, green revolution, C, Masagana 99, D, Gintong Ani. The answer here is green revolution. Ayan. So, ang key term dito sa green revolution is high-yielding varieties. So, tandaan nyo lang yun. Nag-introduce sila ng high-yielding varieties, kaya siya green revolution. Unfortunately, kaya ngayon, di ba mayroon ng sustainable agriculture? Ayan. So, ito yung ganap noon. Since 60s to and 70s, ang goal lang talaga is mas maraming ma-produce. So, high-yielding varieties, paggamit ng chemical fertilizers, pesticides, irrigation systems, mechanization, ang naging major talaga na ganap is pataasin ang yield ng mga plants. Paano yan? Sige, gamit tayo ng pesticide para mawala yung mga pest. Gamit tayo ng ganitong fertilizer para mas maraming harvest, etc. Blah, blah, blah. Without realizing, during that time naman, 60s to 70s naman to, na meron mga negative effects to mga chemicals na to, etc. That's why now, we have sustainable agriculture. Ayun, so ayun yung parang naging realization natin. Nagkaroon ng organic agriculture, sustainable agriculture, yung mga yan. So, dati, ang naging focus talaga ng Green Revolution is high-yielding varieties. Okay, number 20. Which of the following government programs aim to boost rice production under the Marcos regime? A. Rice Production Enhancement Program. B. Rice Action Program. C. Grains Production Enhancement Program. Or letter D. Masagana 99. The answer here is Masagana 99. So, this program, isa siyang rice production program under President Ferdinand Marcos dati. And ang naging goal lang talaga nito is to increase yung harvest ng rice. Ayan. So basically, medyo ano siya sa Green Revolution, high-yielding varieties. Kaya if you will notice, yung IRI or the International Rice Research Institute, na-establish siya noong 1960. Sabi natin dito, 1960, ayun yung Green Revolution. Kasi ang main goal ng IRI is to produce high-yielding varieties of rice. Tapos kaya siya 99 para mapaabot ng 99 kavans per hectare yung
ani ng mga magsasaka. So ito yung ilan sa mga naging goals, magpautang din sa mga magsasaka. Okay. So meron tayong stages of development of Philippine agriculture. Dito ko na siya isasama, hindi ko na siya ihihiwalay. So we have pre-colonial period, colonial period, and post-war period. Again, medyo history to, pero in the Philippine setup, so pakinggan nyo na lang ako habang nagkikwento. Ganito lang to. So pre-colonial period. So Indo-Malayan migrants brought with them wet rice agriculture, with carabao as a source of animal power for cultivation. So dati itong type of agriculture na to, nangyayari siya sa bodies of water like rivers and lakes. So this actually makes sense. I don't know if you still remember nung grade 1, hindi ko alam kung pares tayo ng curriculum, pero parang may tinuro sa Sibika at Kultura na ano yung tatlong unang pangkat ng tao na tumira sa Pilipinas. We have the Eta, Indo, tapos Malayan. Ayun yata, Malays, tapos mga Indonesian. Ayun. So, ayun yung mga unang tumira. Correct me if I'm wrong. Uh, ayun. So, meron tatlong pangkat. So, it makes sense na itong Indo-Malayan, sila yung nagdala ng wet rice agriculture sa Philippines. And ang sabi nga natin kanina, yung pagpunta, ang agriculture kasi, ano siya kumakalat siya. From the start, di ba, sa Fertile Crescent, tapos pagkarating sa South Asia, nagkaroon ng irrigation reservoir, tapos nagkaroon ng wheat diffusion na ayaw ng mga nasa South Asia, yung mga India, ayaw nila na, or nag-discover sila ng bago, which is, nagkaroon ng rice farming. Tapos itong rice na to, siya yung pumunta sa East Asia, ngayon siya na yun nasa Philippines. Yan, yung mga Indo-Malayan migrants, sila yung nagdala from their respective countries ng rice farming sa Philippines. Ayan. So, ayun yung kwento nun. Nung time na yon sa Pilipinas, ang isa sa mga nandoon na farming is yung slash and burn or kaingin culture. Tapos, ito, naging normal yan siya. Tapos, walang plowing. Kasi naniniwala sila na kapag, okay, magtatanim, isa-slash, tas i-burn, magkakaroon ng maraming nutrients ulit, ganyan. Tapos, ayun yung naging culture nung pre-colonial period until nagkaroon ng plowing. So, itong type ng farming na to, it indicated shifting agriculture rather than sedentary type of rice culture, and tribes were mainly nomadic. So, ang ibig sabihin lang nito, since it will take another time para mag-rest ulit yung lugar, ibig sabihin, nung time na yun, lumilipat-lipat yung mga tao para lang makapagtanim. Ayun, shifting agriculture rather than sedentary. Unlike ngayon, na kapag mag-own ka ng lupa mo, mag-aano ka lang, plow, etc. doon, nandun na siya. So, sedentary yung tawag doon. Ang ibig sabihin ng sedentary, nasa isang place lang. Dati, ayan, shifting agriculture. Lumilipat sila, slash, burn, para tapos lipat ulit, lipat ulit. Kaya nomadic. Nomadic, walang tirahan. Walang stable na tirahan. Ayan. So, ito yung, nung pre-colonial period, ito yung mga main crops na meron sa Pilipinas. And ma-reflect din dito yung mga yan, rice, gabi, yams, bananas. Ito yung mga nandun kanina sa dito, center of domestication, yung nasa Pacific, Southeast Asia. Ito yung mga karaniwang tumutubo talaga because ito yung kaya ng climate nung time na yon. So, yung mga yan. Again, hindi ko sinasabing i-memorize yan. Familiarize yourself lang. Pre-colonial, again, wala pang agricultural specialization in terms of education. The pattern of agriculture was chiefly subsistence, kung ano lang yung para lang sa mga tao mismo. Kunwari, okay, dito sa aming bakuran, kailangan ko mag-grow ng ganito. So, hindi pa siya like super duper for production. Farms were small and chiefly backyard and coastal and river bank settlements. Basically, pre-colonial period, gumagawa pala ng pagkain para sa sarili. Ganyan. Another fact is that most barangays were self-sufficient. Yung land ay abundant and population was estimated to about 500 by the mid
500,000. By the mid-16th century, private land ownership did not exist. Wala pang nagmamayari ng lupa. Kumbaga, ano pa, masaya pa. Ayan. Uh, yung absent ng food surplus, kasi nga sabi kanina, agriculture is more on subsistence. Ibig sabihin kung ano lang yung kailangan, ayun lang yung itatanim or para lang meron silang makain sa pang-araw-araw. So walang food surplus. Kasi sabi dito was attributed to the absence of full-blown ruling class. So wala pang full-blown ruling class. Okay, and now, yung colonial period happened. Again, colonial, sinakop ang Pilipinas. So this period introduced a non-producing class for which Filipinos produced surpluses, leading to an increase in agricultural production. Ang meaning lang nun ay, dahil nga sinakop tayo, na under ang mga Pilipino. So na under ang mga Pilipino, meron na nagro-rule. So in colonial Philippines, this included Spanish colonizers, friars, officials, and the local elite, katulad ng Principalia, who were supported by the labor of others. So nagkaroon na ng mas mataas. Nagkaroon na ng hierarchy na okay, meron na silang boss, kumbaga. So, ayun, nagkaroon ng non-producing class, then ang mga Pilipino ng time na yun, naging producing class. So yung colonial period, it actually introduced several crops, katulad ng mulberry, cacao, wheat, cucumber, cantaloupe, watermelon, coffee, other varieties of cereal, peas, and vegetables. So ayun yung nangyayari sa sa colonism, na kapag pupunta sila, pag sumasakop sila ng ibang territory or what, ang nangyayari ay along that time, nagdadala rin sila syempre ng mga crops na meron doon sa bansa nila. So ito yung reason kung ba't nakapunta tong uh, mga crops na to sa Philippines. For example, sabi natin, ang coffee nagmula sa Ethiopia. So yung mga colonizers na yan, pupunta sila dumadaan sila sa maraming stuff, tapos kumukuha sila ng halaman doon, tapos dinadala nila sa pupuntahan nila na next. Ganyan. So, diyan na-introduce tong mga halaman na ito. So, in the colonial period, doon din nagkaroon ng development of haciendas. So, sa mga hacienda, dahil sila yung mayayaman, sila yung merong capacity to introduce technological innovations, katulad ng mga tractors and processing sugar mills, yung mga stuff na yan. So, yung mga mayayaman, yung mga ruling class, yung mga non-producing class, sila yung mga may capacity to do that. Kaya doon nagkaroon ng technological innovation sa mga haciendas. Still, during the colonial period, doon din na-establish ang College of Agriculture sa UPLB, March 6, 1909. Ayan ang pinakaunang unit sa University of the Philippines, Los Baños. Ayan. So, ang nagsimula actually ng UPLB ay American students din. Kaya kung pupunta kayo sa UPLB, sa campus namin, ang ganap doon ang mga ano ito, ang mga halls, meron kaming Baker Hall, si Charles Baker. Tama, Charles Baker ba yun? Basta, oh my gosh, maano ko na ito. Pero yun, like, Copeland. So, ay yung mga pangalan ng mga ano namin, ng mga buildings. Yan. Consequently, science-based methods of crop and animal production were introduced. Again, since galing sila sa US, meron silang dalang mga knowledge from there, dinala nila sa Philippines. Post-war period, dito nag-intersect yung kanina diniscuss natin, which is yung Green Revolution, campaign for farm inputs, farm mechanization, nagkaroon ng technological improvements. Ayan, nagkaroon ng paggamit ng tractors, power tillers, etc. Post-war, doon din nagkaroon ng IRI. Ayan, 1960, siya na-establish. Introduction of high-yielding varieties, which was also termed as the Green Revolution. Another notable fact is that noong 2000 na-declare ang Muñoz in Nueva Ecija, Philippines as the first and only science city in the Philippines.
Ayan, through Republic Act number 8977. Okay. So, ngayon, let's look at the status of Philippine agriculture. And this is before I end. Feeling ko medyo na topic ko na ba to? I think hindi pa pala. Ayan. So, the Philippines is rich in agricultural potential. Kanina nag-discuss tayo ng mga diversity, blah, blah, blah. Ganyan. It is actually rich in agricultural potential. In terms of diversity, the land itself, the location, marami. Pero yung agricultural commodities natin or yung production itself, it reveals a poor state of agricultural competitiveness. Bakit nga ba ang onti ng mga kabataan na gusto mag-agriculture? It's because hindi natin nakikita masyado na mayaman yung mga farmers natin. Mayaman yung mga agricultural workers. And that is sad actually. So, this is just medyo SWOT analysis lang siya actually ng mga ganap. So, strengths, availability of expertise in agricultural research and development, meron naman yan. Basic institutions in research are in place, endowed with natural resources, meron din. Availability of agricultural technologies to boost production, meron din naman. However, may mga weakness din ang Philippines. Yung physical, which includes yung climate, soil, yung mga yan, mga innate na sa Philippines. Biological, of course, yung mga pests, weeds, pathogens, etc. Socioeconomic, low farm income, small land holdings, decreasing interest in agriculture, inadequate support and extension services to optimum production. Those are more of the socioeconomic side. Inadequate incentives and support more on the political side, the government side. Inadequate farm to market roads, again, it will boil down sa uh, political side, how the government do stuff. Yan, marketing problems as well. Opportunities, we have diverse agro environment for a diverse cropping system, wide range of soils, whole year-round growing period, maraming pwedeng itanim all year round. Threats, population growth, globalization, climate change, deteriorating natural resource endowments. So, ito yung mga threats. Pinasadahan ko lang yon kasi uh, hindi naman yan lalabas talaga. Para ano, ay, gusto ko yung decision ako sa Board of Agriculture. Pero, ayan lang. It will encapsulate kasi yung overview of agriculture. Kasi ito yung challenges na meron sa Pilipinas. And I do not want to like super duper focus on this because this is more of like not a licensure type ish of question, lalo na sa mga past years, more on objective talaga. So, ayun. Marami akong rants. Alam to ng mga dati kong estudyante about Philippine agriculture and such. And I wouldn't like devote so much time dito sa review na to. Ayan. But I just want you to be aware. Kasi kapag itong pinasok natin na industry, the agriculture industry in the Philippines, and the system in general, it's somehow not that, uh, there are a lot of things na kailangan pang i-improve para sa mga farmers natin, para sa industry, and ayun yung pinapasok natin, kaya tayo nagla-licensure. And let this be a reminder of why you are doing this, na, okay, maybe some of you or maybe a lot of you really want to, okay, kailangan mag-licensure para makaalis, punta ng New Zealand, para meron ganito, ganyan-ganyan. But I believe that there are still a lot of people who really want to be here and work for the government, etc. So, ayun. Ito lang yung mga konting overview as of now to like feeling ko nga marami na rin nagbago dito eh. And maraming challenges, mas maraming opportunities, etc. And I want you to reflect on that. Ayan, ito lang yung kailan to? 2023. Lagi ko kasi itong sinasabi sa mga talks ko rin na in the Philippines, agriculture, kumbaga yung mas mababa yung growth rate compared to the other sectors of our economy. We have the industry and the services. So we are not really an agricultural country. We are a service-driven country. And ito, 2023 pa to, pero same pa rin na pattern up until now. Sobrang naging, gusto ko yung magrarant na lang ako dito naging trauma dumping, hindi. This is also for you. Ano tawag dyan? Ito yung nagbukas ng isip ko rin when I
took agricultural economics kasi dun to sinabi ng prof ko na parang, are we really an agricultural country? Parang first meeting namin to ron. Second year ako. Ah, so ang nasa isip ko, parang lagi ko naman sinasabi sa mga essay ko dati na we are an agricultural country. But then, if we will look at our economy, we are not actually an agricultural driven country. We are a service driven country with that growth rate and also the contribution of other sectors and the contribution of the sectors sa ating GDP or gross domestic product. Ito nga, fourth quarter of 2024, nag-decrease ng 2.2% yung value of production ng agriculture and fisheries. Tapos ito yung contribution ng different sectors. 2023 pa to. Sorry kung outdated, pero if you want to be more inspired or mas magalit or maghanap kayo ng bago na feeling ko ma, ma, fa- for sure meron naman yan. Ay, ika-cut out ko ba yun? Huwag ko na i-cut out. Ayan, so itong mga to, since ito lang, yung contribution niya 8.6 lang sa ating GDP, etc. It is not actually pleasing for youth. Kaya meron tayong problem sa ganito na ang agricultural workers natin tumatanda na, onti na yung tao na gusto mag-agrikultura. Ayan. So, kasi hindi natin nakikita na ang agriculture ay financially rewarding. Or kapag sinabing agriculture, ang nasa isip na ng mga tao agad, ay ano yan, magtatanim-tanim ka lang, ganito. Without knowing that there are a lot of industries na under ng agriculture, even food itself, under yan ng agriculture, food production, etc. Merong microbiology ang agriculture, yung mga ganun na bagay. So, a lot of things to unpack actually. So, ayun. Ito yung update sa 2025. Ito lang yung value of production. This will change whenever you will watch this video. Hindi ko alam kung hanggang anong year to. I mean, kung mapaparod, for sure, mapaparod pa to. Kasi pag inilabas ko to dyan, ilang taon na yan. So, mag-search na lang kayo ng mga bagong ganito. Just familiarize yourself. Hindi ko sabing i-memorize yung mga number na yan. Parang, okay, ano bang industry ang pinakamataas ngayon? Parang ganun lang. Look for trends. Ayan. So, ito yung 2025. Okay. Ayan. So, I guess that's it for this video. In the next episode, we will talk about more of the like patents, biotechnology stuff. Ganyan. So, under pa rin siya ng importance of agriculture, yung sa nature and overview of agriculture. So, didiscuss natin yun sa next episode. And I think that will be the last episode of this mini nature and importance of agriculture series. So, yeah, I think that's it. Thank you for listening. If you learned something about this, about agriculture in this video, if nakatulong ako, kindly please like, subscribe, and also share this with someone who you want to pass the boards with. And yeah, thank you very much for listening and see you in the next episode. Bye.